Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito naman po ako ngayon sa isang barangay, dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog na property. Siya po ay bale 3 parsela, tagta 2 hektarya kada isang titulo. Ano po? Kasi po yon ay hindi ko po siya pagsasama-samahin ng vlog. Ibubukod-bukod ko po siya ng vlog. Kasi nga po ay bale yung pong 2 parsela ay isang may-ari, din yung sunod na parsela ay meron din pong may-ari. Pero yung pong kalsada na dadaanan papunta po doon sa 3 parsela na yon ay iisa lang po. Ibinigay po yon nung nasa unang property na naunang mga may-ari dito sa bungad. Binigyan po sila ng 3 meters na right of way papunta po doon sa kanilang mga area. Siguro po ang layo po niya dito sa Barangay Road o dito po sa kinatatayoan kong to, mga nasa 80 meters lang po ang layo niya. Then nagbigay po sila ng barley 3 meters po na right of way, kasya po ang isang sasakyan. Ito po kasing kabilang side, yung pong isang nagbigay ng right of way ay nablog ko na po yung kanyang property last time. Siya rin po mismo ang nagsabi sa akin na nagbigay po sila dito sa mga nasa likod ng right of way. Okay po, tara po at papasukin po natin ang 3 parsela ng Tagkawayan, Quezon. Okay po. Kung natatandaan nyo po yung gate na yan po yung nagmamay-ari nung kalahati po ng right of way na to. Yung pong nagbigay po doon sa mga nasa likod. Ano po? Then ito pong kabilang side naman na to, nagbigay din po siya. Kaya po yaan po ay talagang usapan na po nila na kalsada po yan ang nandoon sa dulo. Okay po, tara po lalakarin po natin yung right of way. Ano po? Ayan po, sa makakabili po nito, kasi hindi naman na po ninyo babayaran itong kalsada na to, kayo na po ang magdidevelop. Doon po sa 3 parsela na yon, yung mga makakabili nun, sila na lang po ang magtutulong-tulong para po ito isimentong kalsada na to na ibinigay ng 2 partido. Ito po ay pantayi naman, wala po itong bundok na kakayuden. Basta po ito ay tatambakan na lang po ng konting tambak. Then, yun na, pwede na po siyang pasimentohan. Okay po, nalakad ko na po yung right of way na sinasabi ko sa inyo na binigay po ng magkabilang panig. Nasa 80 meters lang po ang layo niya. Then, eto nga po, may bakod na po itong kabilang side na to kasi talagang yan ay iniano niya na po dito. Ito ay inilaan niya na po yung part niya, inilaan niya na po dito sa right of way na to, kaya po yung kanyang hangganan ay hanggang dyan lang. Then ito pong kabila naman na to, wala pa po siyang bakod. Pero yun po ay okay na po sa kanilang 2 na nasa bungad yung right of way na yan. Okay po, tara po at pupuntahan na po natin yung first 2 hectares na aking ibablog ngayong araw. Okay. Ang start po ng property ay iyang pong nyug na yan. Ayan, ito pong nyug na to. Yan, makikita po natin, may linya na po dito ng kuryente. Ayan. Okay, medyo po lang talaga maputik dahil nagiinulan po sa amin dito ngayon sa Tagkawayan, Quezon. Kaya medyo mahirap pong maglakad. Ano po? Ayan, dito po pa lang sa bungad makikita na po natin, mga mahogany po yan, oh. Ayan. Napakarami pong mahogany ng first 2 hectare na to dito po sa pinakang bungad. Ano po?
Then sa makakabili naman po ng susunod na area, dito pa rin po tayo kukuha ng kalsada pa rin. Papunta naman po doon sa susunod pang mga dalawang titulo. Okay, tara na po. Opo. Ayan po, tingnan nyo po. Oh, masyado po talagang maputik. Yes. Yung tsinelas ko, bit-bitit. Ako'y magyayapak na. Yes. Ayan po, mga mahogany pa rin po. Napakarami po ng mahogany ng area na to. Ayan. Ito po ay may sapa po mismo dito sa loob ng area. Ayan po siya. Then, papaganyan yan tayo, diba? Yan. Papaganyan po yan. Yan po ay kasama po yan sa first 2 hectare. Ayan, napakarami po niyang rambutan dyan sa side na yan. Ayan, dati po ay napuntahan ko na po ito, pero hindi ko po siya na-vlog. Inikot ko lang po kasi nga po nung panahon na yun, napakarami pong rambutan. Nang hingi po kami ng rambutan dito noon. Ayan, napakarami po dyan ding mahogany. Then, ito, may batino dito sa side na to. Ang kagandahan po nung property na to kasi almost flat po ito. Then, mula nga po doon sa sa town proper ng Tagkawayan, Quezon ay nasa 7 kilometers lang po ang layo niya. Then, ang kalsada nga po ay hindi naman po perfect ang isang kalsada. Meron pa rin po talagang rough road. Then, karamihan po sa kanya ay cemented road. Okay, tay. Tara, diretso tay. Okay. Nandun pa ang ilog nito sa kabila, di ba? Oo. Diyan po sa side na yan, may ilog po dyan. Ang boundaries naman po ng 2 hectares is ilog. Yan, kasama po itong mga bamboo na to. Yan, ito po yung sapa na sinasabi ko sa inyo. Ayan, diretso po yan doon. Properties pa rin po yan, hanggang po yan doon. Diyan po sa side na yan ang ilog. Marami pa rin pong mahogany doon sa ilog na yon. Ayan po, ito pong kalamansian na to. Flat na flat po yung area yan. Ayan, makikita naman po ninyo ang yanong putek. Napakarami pong rambutan itong area na to. Okay. Ayan, ito po mga kalamansi dito sa side na to. Ito po yung first 2 hectares. Then ayan, mga mahogany pa rin po. Ayan, nakapaikot na yan o nakahanay na yan. Ito pong side na to, ito po yung kalamansian nila dati. Nga lang talaga pong napabayaan na. Ayan, makikita naman po ninyo, napakarami na po talaga niyang damo. Pero kaya pa po yung i-recover kasi may mga kalamansi pa rin po, buhay pa rin po yung mga kalamansi dyan, hanggang dun po yan. Linis lang po talaga yung kailangan niya. Ano po? Okay, tara pa po dun sa kabilang parte. Yan, napakarami pong mahogany oh. Halos po yung mga mahogany ay pwede na po siyang putulin or gawing bahay. Ito pong first 2 hectares na to, boundaries po talaga nito ay ilog dun sa kabilang side. Ayan, flat na flat po ito. Yan, flat na flat po itong kalamansian na to dati. Okay. Oo, dun muna tayo tatay sa unang 2 hektarya. Hindi na muna natin yung bali pa dalawa pa na tag 2 hektarya. Wag na muna yon. Dito muna tayo sa 2 hektarya lang na bungad. Okay po. Okay. Ayan, tingnan mo naman po ang aking paa. Kailangan magtiyaga kahit maputik. Ayoko magbuta, matatalapid ako sa buta. Mas gusto ko pang mag-apak. Ayan po, eto po, ayan. Flat na flat po yung kalamansian nilang yan. Yan po. Napabayaan nga po. Sayang.
Pero hindi na yan tayo abutin ng mildos puno ngayon kasi parang may mga namatay na eh. Opo. Ayan po oh, ang dami pong kalamansi talaga oh. Napabayaan lang po talaga siya. Ang dami na po niyang damo. Natalo na po ng damo yung puno ng kalamansi. Ayan po siya. Medyo po talaga napabayaan na ni seller yung kalamansian niya dito. Ayan o, ayan pa rin po, mga kalamansi pa rin po siya. Pero pwede pa po yung ma-recover. Pag ito po nabenta, opo, yung pong makakabili nito, siya na po ang magre-recover ng kalamansi na yan. Napakarami pong mamunga ng kalamansi na yan eh. Opo, napakaraming kahoy. Ito po, Batino again. Yung dun po sa may sapan, lalaki eh. Ay, ilog pala. Ayan po. Yung nyug po niya ay mangilan-ngilan na lang. Ano po? Ito pong first 2 hectares. Ayan. Paganyan po siya. Yan, ayan, kalamansian pa rin po siya. Okay po, ayan, flat na flat po itong first 2 hectares na to. Ito po yung kalamansian na sinasabi ko sa inyo kanina. Yung binaybay ko po kanina mula po doon sa right of way na ibinigay po nung dalawang partido. Ano po, yan po ang mga nyog niya. Talaga pong medyo po siya napabayaan na ng seller. Yung about po naman sa titulo nito is CLOA title. Siya po ay matured CLOA na. Ano po? Then, about naman po sa price, mamaya na po sa details ko, mag-uusap po muna kami about sa presyo nito. Ang napakaganda po kasi nito, napakalapit po nito sa town proper. Then, halos flatland po yung area. Then, meron po siyang sapa sa loob ng property. At saka po marami po siyang mahogany. Then yung po mga kalamansi, pwede po natin siyang i-recover sa makakabili na po. Okay po, hanggang sa muli po, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Nagsasabing aanhin mo ang limpak-limpak na pera kung wala ka namang pakikisama. Okay, thank you po for watching. Paki-like and share nga po pala ng aking mga vlog. Okay. Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po.